Babasahin natin, no? Altar yan bro eh. Pagsambayan nila sa Diyos sa langit, heavenly altar. Sa ibang translation talaga, heavenly altar. Pag sinabing heavenly altar, hindi pa ba langit yung heavenly? Malabo talaga, no? Wala na. MCGI ka, Brother Yord? Kasi yan ang MCGI eh. Hindi pa daw langit yun kasi ilalim ng dambana. So nakakatawa, no? So nakakatawa talaga yun, no? Hindi pa langit. Kasi ilalim ng dambana, ando daw si Soriano. Ano yun? MCGI ka, bro? Bro Yord? So yung sinasabi niya dahil nawala na si Yord, no, nagkape na dito, logo ng kape. Hindi na siya nakakapagtanong. Hindi ko alam, siguro nag-aaral pa to, dapat kanina ka nag-aaral bago ka umakyat dito, no. Yung hindi nakakaalala, yun yung bangkay. Sa Ecclesiastes 9:5, patay yun tinutukoy doon. No, pero kung ilipat mo na kabilang chapter, Ecclesiastes 2:7, ang katawan babalik sa lupa, ang espiritu babalik sa Diyos. So yung katawan yung babalik sa lupa, yun yung walang maaalala, yung bangkay. So hindi naman namin doktrina yun na yung bangkay pwede mong kausapin. Kasi ang buhay nasa espiritu, Santiago 2:26. So wala na siyang espiritu, so therefore wala na siyang buhay. Pero yung espiritu mismo, yun yung hinukuman ng Diyos, Hebreo 9:27. So yung sinabi naman doon sa Ecclesiastes 2:7 na ang patay wala na maaalala, para rin yan sa awit 39 na yung walang maaalala yung katawan, yung bangkay at alabok, magiging alabok, at yung dugo wala nang maaalala yun kasi wala nang espiritu yun, wala nang buhay yun. So naniniwala kami doon na ang patay na bangkay wala nang maaalala. Wala naman kaming doktrinang Walking Dead eh, mga zombie, walang ganyan. So ang full truth nasa Catholic Church. Balik na kayo sa simbahan Katoliko, guys, no. Sayang habang may pagkakataon pa, hindi natin malalaman kung kailan tayo hanggang kailan tayo dito sa lupa. At ang paghukom po pagkatapos mamatay, Hebreo 9:27. Baka mamaya niyan tuligsa kayo ng tuligsa sa church. Ito palang church na to, ito yung tinatag ni Jesus Christ. Para kayo nagpatihulog sa bangin eh. Ginagawa nyo na yan. Balik na kayo sa simbahan. Ngayon bumalik na kayo, no. Kung gusto nyo lang, kung ayaw nyo, tayo magagawa dyan, no? Pwede kayong magsabi, Boy Letra, babalik na ako sa simbahan Katoliko. No? Tama ang simbahan natin, ito ang tinatag ni Kristo. Pabalik loob na po ako sa Diyos, yun yun. Akit na kayo dito, na mahiya. Ikaw, Brad George, bumalik ka na sa simbahan Katoliko, malukuhin yung sarili mo. Bakit tayo dito? Sabi ni April, basahin mo yung Hebreo 9:27. Tama, Hebreo 9:27. O babasahin ko letra por letra, ha. Okay. Andiyan ka na, Yord. Bro Yord. Babalik ka na sa simbahan, bro. O lumabas na naman si Yord. Tayo sa Hebreo 7. Pagtiyagaan natin si April, no. April, lakit ka dito. Si Brother Rax. So, yan. Kakausapin. Hello, Uncle. Sandali lang. Mabilis lang. Sige. Good afternoon. Yord. Hello. Babalik ito dun sa Exodus 21 to 4. O 4 to 5. Depende kung saan mo gusto. Kasi kanina, Uncle, ang claim niya, wag daw gagawa ng kahit na anumang nakikita sa langit, lupa, dagat. Yan ang sinasabi sa Exodus, di ba? Exodus 20 verse 4 to 5. Oo, 4 to 5. Pakibasa nga, Uncle. Sabi dito, Rebulto ulit tayo, no? Okay. Exodus 20 verse 4 to 5. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukitang larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilikuran man sila, sapagkat ako Panginoon mong Diyos sa Diyos sa mapanibubuin na aking pinaparusahan ang mga anak na dahil sa kasamaan ng kanilang magulang hanggang sa ikatlo ikaapat na salimlahi ng mga nabukod sa akin. Okay. So dyan, Uncle, based on your understanding or based sa understanding ni Lord, since nasa langit nga naman yung mga angel, bawal sila gayahin. Bawal tayo gumawa na rebulto ng mga angel, tama?
Sa Ganun langit ba yung mga unawa anghel. nila? Ang babaw Hindi, naman. ganun na yun yung pinalalabas niya eh. So now Oo, yours, sige. Hindi na natin. explain mo nga sa akin kung ano yung Exodus 25:18. Bakit inutusan si Moses na gumawa ng cherubim na ilalagay dun sa arko? O dun sa Ganda kabanag. ng dahilan dyan eh. Ng utos dyan. Napakaganda ng sagot yan. Sagutin mo na. Kaso, kanina pa si Yord bro, actually si Yord bro, tatanong siya ng isang tanong tapos mag-ano siya, maglalabas. Ayan siya, nagkakape siya. So, bro Yord, baka naririnig mo kami, hindi ko alam kung nagsasalita ka dyan sa labas bro. Pag nasa labas ka ng TikTok bro, hindi ka namin naririnig. Sayang lang yung laway mo dyan bro. Bro Yord, Wala nagsasalita mo ka kung ba sinabi na kanina? anghel bro. Hindi. Siya lang may Wala sabi siya niya bro sinabing na anghel. Hindi, Yord, kasi ang pinapartain mo dun sa utos, bawal na rin gumawa ng mga imain ng anghel. Kasi nga Bakit naman, anghel nasa na ba na langit anghel lang ba ang nasa langit bro? Wag mo namang pag ganyan. yun yung pinalalabas ng sinasabi mo kanina. Yord, ngayon, i-explain mo sa akin. yung Bakit mo Exodus sinabi na anghel na marami 25:18. namang may anghel ba may anghel may mga santos din sa langit? Wag mo specific Ay, oo, anghel. bro. Wala akong Santo sinabi rin anghel. yung anghel Oo, bro eh. Santo Gagawa rin ka ng sila, istorya mga sa'yo. anghel. O sige Mga nga, santo explain sila, mo nga mga sa anghel akin, eh. bakit Uncle, sorry ha, bakit tinawag na Saint Michael si Michael the Archangel? Bakit? Saint Michael, the Archangel. Bakit? Saint. Bakit siya tinawag? Lahat ng saint. Kasi banal siya at walang makakapasok sa langit ng hindi banal. Ang ibig sabihin Hindi ka ng pwede Saint, papasok at may banal. kasalanan ka. Santo, banal. Ibig sabihin ng Saint, banal. Oh bro. Oh, ibig sabihin ng Saint Banal sa Hebrew, Kadosh. Kadosh ba yun? Hello? Kadosh. Kodesh. Kadosh naman. Kodesh. Kadosh. Kadosh. Mali ako na kasi. Hindi tayo interlinear lang ako bumabatay. Okay na yun bro, lahat tayo nagtututo dito. Oh, sa Yan Hebrew, pa rin. Kung absolute nyo, yan. paggawa ng Ang problema kasi, Uncle, pinalalabas nila na binabali ng Diyos ang sarili niyang utos kasi sa Exodus 25:18. Inutusan niyo si Moses gumawa ng imahe ng cherubim ah. Oo. Ang nagkontrahan dyan, hindi yung Diyos, yung utak nila yung nagkontrahan dyan. Kasi hindi nila naintindihan yung Exodus 20 verse 4 to 5. Yung Hindi Diyos nila ba naintindihan natin, yan. Yord, may tanong ako no. Hindi naman ako sa galit sa'yo. Gusto nga kita mapabalik sa samahan. Yord, yung pina-follow ba natin na Diyos ng Biblia, Diyos ba yan ng kontradiksyon? Kasi kung ganyan ang pinalalabas mo, Hindi. Lord, ibig sabihin Diyos na ng kontradiksyon. Ngayon, kung yung Exodus 20, 4 to 5, kinontra niya sa Exodus 25 verse 18. Ibig sabihin, Diyos natin, puno ng kontradiksyon, bro. Kasi sa Old Testament, yan Sino yung may mga sabi unang ng banal eh. Mga contradiction? anghel eh. Bro, yun Yan kasi talaga yung sila ano, talaga yung mga unang banal na batch. Genesis 19 verse 1, si Lot nagpatira pa or yumukod. Hinarap niya ang kanyang muka sa lupa sa harapan ng dalawang anghel. Sugo sila ng Diyos. Sa New Testament, sa Gawa 16:29, si Pablo at Silas nagpatira pa naman sa kanila sa harapan yung bantay. So at yung bantay, nagpatira pa siya doon sa harapan nila Pablo at Silas bilang paggalang at pagrespeto, pagkilala bilang sugo ng Diyos. Naligtas din si yung bantay, pati yung buong pamilya ng bantay na na-convert into a Christian or Catholic. Same scenario. Iba naman yung sinasabi sa Revelation na pagluhod na pagsamba. Iba yun. Nagpatira pa at sinamba. Pero meron sa Gawa 16:29. Sige bro, pasok. Uncle, correct me if I'm wrong ah. Di ba si Josue siya ang naging kahalili ni Moses? Yes, tama. Okay. So basically, alam ni Josue kung ano yung inuutos kay Moses bago siya naging kahalili, tama? Siyempre bro, siyempre. So ang Tama kautusan na binigay kay Moses sa Exodus 20:4 to 5, huwag luluhuran. Yung Diyos-Diyosan na rebulto. Uncle, pakibasa mo nga tong Josue 7:6 hanggang 12. Joshua 7:6 o yan. Josue. Joshua. Oh. Sabi dito, Joshua at sinabi 7:6 na lang, Uncle. ni Joshua, 7:6. 7:6 no. Pagkatapos ay pinunit ni Joshua
ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kabanang tipan hanggang sa kinahapunan siya at ang matatandang Israel na inilagay nilang alabok sa kanilang mga ulo. Alam na alam. Basahin nyo sa hanggang 10 bro eh. Hanggang 10 bro, pakibasa to sa 10 bro. Sige, pakibasa. Sinabi dito na Yes. nagkasala sila. Walang sinabi dito na nagkasala Hindi, sila. yung sinabi Pinatayo ni- sila nung Sinabi na, Yung- Diyos, yung- tumayo ka, ano ginawa mo? Tama ba yun? Bakit pinatayo sa bro? Hindi, mali. Bakit ka nagpatira pa ng ganito? Kasi yung pagpatira pa nila, pagsamba sila nila sa harapan ng Panginoon, nag-ano sila, naghihinagpis sila. Kaya nga yung nilagyan nila ng alabok yung ulo nila eh. Tapos naghihinagpis sila, pinunit niya yung damit. Ganyan sila ngayon. Sabi, bakit kayo nagpatira pa ng ganyan? Ang Israel ay nagkasala. So hindi dapat sila maghinagpis kasi kaya sila natalo sa digmaan kasi nagkasala sila. Before, Hindi sinabi before, na pa, before pa sila magpatira pa, Mm. bro. Natalo na sila sa digmaan. Hindi yan sinabi na tumayo ka diyan, wag mong sambahin ng rebultong kerubin ko. Walang ganun, bro eh. So, bro, Mali na ang naman, mangyayari- mali na naman. Ito kasi. Wrong Ito gra- kasi ang wrong- mangyayari. wrong Sabi number, nyo, wrong number. Sabi niyo, tumira pa sa kaban ng tipan. Oo, Yes, nagpatira pa. Sino maghapon, mas nawala? maghapon. Maghapon yun, bro. Maghapon. So, ito Hindi yung lang yan. sinasabi ko, Lord. Si Solomon, ayun, bro, magsabi- isa pa. Uncle, sandali ah. Ito hindi Ito naman, yung sinasabi ko sa si iyo. Solomon, Si Moses, siya ang Sabi kaharap niyo, na si tumira pa sa Josué. harap ng kaban ng tipan. nagpatira sandali. pa, pero pinatayo, hindi dahil nagkasala na Kapag sinasamba tulog. yung rebulto. Ang sinabi dyan, tumayo kayo, huwag kayo magpatira pa ng ganito. Ang Israel ay nagkasala. Yung sinabing pagkakasala dito, hindi yung pagpapatira pa nila sa harapan ng kerubin, hindi yung nalabag nila, nagbulsa sila ng mga Diyos-Diyosan, mga kagamitan ng mga pagano. Nagnakaw sila, bro. Naghihinagpis sila. Kaya pinatayo sila na wag na kayo maghinagpis kasi hindi kasi alam nila Joshua kung anong kasalanan nila. Bakit sila natalo sa digmaan? Kasi lagi sila panalo. Ito si Joshua, mandirigma to, bro, mandirigma to. Lagi sila diyan panalo. Alam mo paano sila manalo? Babasahin natin ha. Kaya sila nananalo. Hindi, Anong Angel. utos ng Diyos sa kanila? Ang Magmumukha letra. contradiction na naman to kasi ang utos ng Diyos. Uncle, sorry ah. Oh. Ang pinupunto Pasok. ko dyan sa Josue is 9:7, no? Alam ni Josue na bawal yung gagawin niya na yun. Bakit niya Oo, ginawa? alam ni Joshua na bawal. Alam niya yun. Siya yung kahalili ni Moses doon eh. Imposible hindi niya alam yun. Kaya If it nga is alam really- dapat mananalo sila sa digmaan, dapat sana diyan. At saka alam niya na bawal magpatira pa sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman Diyos-Diyosan 'yun. Diyos, Talaga eh. hindi lang si Joshua pati mga pare. Ibig sabihin, yung mga pare talaga nagpapatira pa yan sa harapan ng rebultong kerubin na may arka kasi pag binasa mo sa Exodus 25, no? Pag didikitin mo ang kerubin at ang arka at sila ay magiging iisang piraso. Magiging iisang piraso lang yun. Magiging isang piraso yung arka at kerubin. Yung kerubin na rebulto. Kasi Ngayon, kapag kaganyan yun, no, yung understanding natin regarding Yung sa rebulto ba ng mga pagbuhod. Katoliko bro, totoong Diyos ba yan? No? Si Kristo, yung, sa yung crucifix, totoong Diyos yun. pinatotohanan sa rebulto ni Jesus Christ, totoong Diyos yun. Totoong Si Diyos yun, bro. Yung Yung sinabi nga, pinatotohanan ng huwag kayong rebulto. gagawa ng larawang inanyuan. Yung sinabi, Proud MCGI, Yung kukontrahin naman naman, yung nakikipagdebate ka bro, nakikipagdebate ka. Kasi ang lalabas niyan, kayo yung kumontra. Kasi ang ginawa ng MCGI, dito, titignan natin bro ha, hindi lang gumawa. At prenosisyon pa. Prenosisyon pa nila yung rebulto ng ano? Rebulto ng kalabaw. Demonyo, bro. Ito yung rebulto ng kalabaw o rebulto ng demonyo. Kasi ito nga dito talaga natatawa no. Rebulto ng leon na may pangil na may bungi sa gitna, bungi. Kaya talagang si Raul Pangil lang. lang. Bakit pangil lang? Bakit Pwede. pangil lang? hindi kasi Prenosisyon. kayo, Kaya mo, bro. hindi Ilapit kasi mo pa kayo sa kanila. Prenosisyon. Ilapit mo pa, bro, sa ano, kanila, bro. usapang Ilapit mo pa sa Biblia. kanila. Usapang Ilapit mo pa. Biblia Baka tayo. nabulag ka na, nabulag. Yan. Ayan, Usapan, wala sa Biblia to bro. Paano mo i-explain ngayon sa Biblia yan? Okay, Usapang explain sa Biblia tayo. Ito nga, proud and Ang sabi dito bro, Biblia alam mo nga. Piyesta ng Diyos, pabira. Diyos nyo pala to.
Pamuti kayo. Ano, MCGI. Sa Usapang Biblia. sa unang Pedro. Wait lang, Uncle Boy. Uncle Boy, Basahin mo usapang sa Biblia unang daw. Pedro 5:8. Nagkakagulo na kayo ngayon. Ang Proud Kakagulo Hindi, na hindi kayo kami nagkakagulo, ngayon. natatawa kami. Hindi, nagkakagulo na kami, kayo bro. ngayon. Proud MCGI. Pansinin mo ako. Ako, pansinin mo. Nagkakagulo na kayo ngayon. Ang sinabi ko lang, Ayun, huwag nagkakagulo kayong... kami. Dahil sa nagkakagulo kami, mimute mo na kita. Ngayon, pakisagot. Pakisagot ngayon, bakit nyo ginawa yan ayon sa Biblia? Nagkakagulo Meron. tayo. Oh. Ano ka, artista? Pagkakaguluhan ka namin? Ito ang artista. Nagkabitis. Ngayon, Proud MCGI. Oh, bungi eh. Ibig sabihin yan, ayon sa Biblia. Biblia tayo, dali. Nagutin mo, bakit kayo gumawa Proud ng MCGI. imahe yan? Dali, Proud MCGI, nakamute na. Bakit ba? Ako ang tanong ko, Uncle Nash, ganto. Bakit may bungi yung leon nila? Siguro si Satanas to eh. Sa unang Pedro 5:8, si Satanas leyong umaatungal. Naghahanap ng malalapa. Ito yata yung pronunciation nila. Let's set a biblical. Kapatid. Parang siraw si Uncle Letter. Oh. Si Uncle Lash muna. Bigyan natin to kaya. Para alam mga ano dyan. Nagsabi lang ako tungkol sa sinasabi ng Biblia na huwag kayong Oo gagawa nga, ng larawang ito na nga, inanyuan. Nagkakagulo kayo ngayon, mga miyembro Ano yan? ng Nagkakagulo. Katoliko. Artista pala. Uy, may artista tayong kasama. Bro, May pwede sinabi Proud siya na, MCGI, pwede pa autograph. So, gusto ko nga, Nagkakagulo kami sa iyo eh. Proud MCGI, pasalita lang ako Proud MCGI. So, since gusto kong gusto ko Nagkakagulo daw maliwan, tayo. pwede mo ba akong paliwanagan, Proud MCGI? Bro, boy letra, pakibalik nga yung litrato, bro. Iba naman. Kalabaw si Molok to eh. Ayan, Kalabaw. So, bakit kayo gumagawa ng mga imahe, Si bro? Baphomet. parang bro, pagi, no? Bro, tulungan na ako, bro, Proud MCGI. Bakit kayo Parang may palos imahe, eh. bro? Bakit? Ba? Hindi, mas gusto ko yung Leon, bro. Mas gusto ko yung Leon. Ayun sabi Leon, Uncle. Mas gusto ko yung Leon. Eh, Leon kasi nakakatawa eh. Proud Hindi MCGI, na. tulungan mo naman ako, Proud MCGI. Gusto ko mag-MCGI eh. Pero i-explain mo nga yung Yan. I-explain mo nga sa akin yan, bro, ayon sa Biblia. Ano ba explanation sa Biblia yan, bro? Oh. Proud MCGI. Oh, ba't nandito si Eli Soriano? May dalang mic, bro. Si Soriano, bro, may dalang mic. Ito. Sumasama. Iniba na yung topic. Grabe. Doon tayo sa Exodo 23. Exodo 23. Punta ulit tayo doon sa ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia ang usapan natin. Huwag sa personalan. Mga Oh, nagagalit na. Nagkakagulo na. Yeah, Bro, mo kaming pagkaguluhan, bro. Di kami artista. Teka lang, bro. So, ayon sa Exodus nga. Doon bakit tayo kayo sa Exodus meron 23 ha. Exodus 23, bakit kayo may imahe ng Leon, bro? Bakit Exodo meron? 23. Hindi. Pesta ng Diyos. Ang point doon sa Diyan ka muna sa baba, pasal ka muna. Hindi ka naman sumasagot ng maayos. Binaba mo, wala tayong mapaglibangan dito. Hindi na pinaglibangan natin. Yung kalabaw mo ang palos. Kinakausap mo ng maayos, bakit kayo may rebulto? Hindi sumasagot. Hindi ba yung topic? Revolto din naman yung tigre na yun, ha? Leon ba yun? Ewan ko sa ewan ko dyan. Kalabaw na mo ang palos. Revolto din naman yun, Oh, agree. Mukhang hito eh. Natataranta na mag-type sa baba, kayo ang tinatanong ko. ito, Tataranta sasagot daw ako. tayo. Sasagot ako. Huwag ka mataranta, MCGI. Sasagot ako. Hindi, huwag ka mataranta. Yan yung pinakita nyo. Huwag ka mataranta. Hindi naman namin Natataranta ka eh. sinasamba yan. Kung mo may O kayo. pagkaguluhan. Pinakita kayo. ko lang to, natataranta ka na. Oh, Pinakita sinasamba ko ba lang to. namin? Ayun Yun yung posisyon tanong. nyo. Oo, Yun yung tanong, posisyon sinasamba nyo ba eh. namin? Di ba sabi Oo, niya, pag sinasamba nyo, kasi Patunayan nyo ngayon. Patunayan Ito nyo ngayon. katunayan. Ito yung ebidensya. Patunayan nyo ngayon na sinasamba namin yan. Ayon sa Oo, aral nyo, ito yung katunayan. Ayon sa aral niya, MCGI, pag prinosisyon, yan ay sinasamba. Sinamba. Ayon Paglilingkod daw. Dinadasalan ba namin? Niluluhuran ba namin? Nilalagyan ba namin ng Niluluhuran nyo. kandila? Nilalagyan. Si Soriano. Niluhuran nyo si Soriano. Basahin natin. Teka lang, Uncle Boy, ah. Kasi prinosisyon nyo, bro, ayon sa aral nyo, kapag prinosisyon, ayon sa aral nyo, sinimba na yun.
Tingnan mo, Oh. naging Bro, Suryano. niluhuran. Leon, tas naging Suryano. Niluhuran. Ano pa? Si Ano Soriano mo? yan Sinasamba yung daw Leon na, eh. Soriano. sinasamba daw namin yung Justice Leon. Soriano. Tas naging Suryano. Niluhuran si Soriano. Ang ingay mo naman eh. Niluhuran. Sinasamba daw ng Si Soriano. yung Soriano. Ito ay yung Leon. ito yung iglesia ng Basta ito yung punta ano iglesia ng Diyos na si Soriano. Ayan. Dapat kulang yung aral nyo. Member Church of God Soriano International. Kasi sinong Diyos? Si Soriano nagpakilalang Diyos. Wala. Sumagot Ayan, na ako sa tanong. Sinagot ko na yung tanong nyo kung Huwag kang magkagulo. Huwag kang magkagulo, huwag kang mataranta, ang huwag kang tanong mo, magkagulo. kapatid Hindi na kami Nash, artista. Buenavid. Nagatawa. Hindi, nagkakagulo ka eh. Nagugulo ka bro eh. Huwag kang magulo, huwag kang magkagulo bro. Nash. Ay, Nash. Sinagot ko na tanong mo. Wala ka Kung na. sinasampa Sinagot daw namin. niya. Ulitin natin. Sinagot daw niya. Ang sagot Balik ko, natin sa hindi imahe. namin sinasamba. Hindi Di ba namin niluluhuran. sinasamba nyo dahil nga sabi nyo sa aral nyo, ang Niluluhuran. pagpupulsyon Hindi pagsamba. namin nilalagyan ng kandila. Ayun, may bulaklak oh. Inalayan nyo ng bulaklak. Inalayan ng bulaklak. Literal na Wala bulaklak na. ba? Oh, Wala Literal na. na bulaklak Wala na. ba? oh literal na Wala Literal na. na Literal bulaklak yan eh. ba? Symbolical ba yan? Symbolical Ano ba yan? tawag mo dyan? Ano ba yan? Figurative ba yan? Kahit gawa sa Nakikita mo? papel yan. Literal na bulaklak yan. Nagawa sa Exodus papel. 23. Exodus 23. Doon Basahin tayo. natin yung Exodus. Exodus, Oh. basahin natin. Huwag Ayun kang yung- gagawa yung ng usapan doon sa larawang Exodus 23. inanyuan. Anong ginawa ng MCGI? Anong ginawa ng Gumawa. Iman. Anong ginawa Huwag ng mo silang Katoliko? paglilingkuran. Linuhuran, hinalikan, Huwag mong pagsilbihan. Prenosisyon, pinagsilbihan. Nilabag nyo yung sarili nyong interpretation. Kawawa ang MCGI, kawawa. Naaawa ako sa inyo, dinalayan nyo ng bulaklak. Ang laki ng bulaklak na yan, literal na bulaklak. Ano yan? alam mo, Prophetic ba yan? Alam mo ngayon, Symbolical ba yan? mo yung Literal na bulaklak yan. Literal na Nasa bulaklak basura na. yan. nasa basura na yan. Kawawa naman pala yung MCG. Hindi, Parang Diyos nyo yan. Diyos nyo pala Nasa yan. basura na. Nasa asan? Sinasamba nyo yan, Leon. basura na. Ang pangit naman ng Leon na to. Ba't mo sumasamba Bakit kayo sa bungi yung Leon? Hindi ko, Kung hindi nyo unggoy sinasamba to, ialis nyo to. Bro, unggoy pala yan eh. Hindi naman nakita ko malapit eh. Basurahan na. Unggoy. Nasa basurahan na. Unggoy. Unggoy. Unggoy pala Nasa yun. basurahan. O bakit nyo binasura? Kasi Yung Diyos Diyos-Diyosan. Kasi Diyos-Diyosan, no? Kasi kami, hindi namin binabasura kasi hindi Diyos-Diyosan eh. Nasaan na? Winasak nyo? Winasak nyo to? O di Diyos-Diyosan nga to. Nasa Diba sabi basurahan sa na. Biblia, wasakin yung mga Diyos-Diyosan? Nasa basurahan na Wasakin nga. yung mga Diyos-Diyosan eh. Basurahan na Hindi nga. Diyos-Diyosan Kayo, to. hindi mo winawa. Winasak nyo. Bakit sa inyo hindi nyo lang winawasak? Oh, Diyos-Diyosan. Kasi winawasak eh. Nasaan nyo sa inyo? Diyos-Diyosan nga. Sa amin, hindi namin winawasak kasi hindi yung Diyos-Diyosan. Sa inyo, binasura nyo, winasak nyo. Kasi Wala. utos ng Diyos, wasakin Wala. ang Diyos-Diyosan. Wala kayong Winasak binat- pala. Wala, Wala kayong binat- Si Daniel Rason nga, hindi nyo maiharap eh. Yung hinaharap nyo si Soriano kasi patay na. Oh, maya nga kayo. Kami Para bawalan nasa pa si Leon. Soriano. Nakakaya. Sumamba yung nilururan. Tara. Sinosisyon ang leon. Ang linaw. Hindi Maliwanag rin yan. pa sa sikatan ng araw to. For your information, Uncle, unggoy. Paano naging diskusyon yan? Hindi man lang yan niluhuran. Parang unggoy. Parang unggoy. Hindi sabi, wag mong paglilingkuran sila. Ang linaw ng talata eh. Ano yan? Ang tawag nyo dyan. Inalayan pa ng bulaklak. Ang daming ang bulaklak. O Problem to. CGI, mag-debate. Uncle, Soriano. Debate na lang daw, May Uncle. dalang mikropono. Debate. May dalang mikropono, Debate na Uncle. lang daw, Uncle. Debate. Ah, lalaban ng Debate daw, Uncle. Oo, debate daw, Uncle. Seryoso? Yan, yakit natin. Pag-isipan mo muna mabuti yan. Kahit mo yan. Unggoy na. Magpipiring ba ako? Piring ka mo? Iglesia ng unggoy. Iglesia ng piyesta ng Diyos ng mga unggoy. Dito. Kasi anong Diyos? Sinong Diyos? Iglesia ng Diyos. Kaninong Diyos? Eh baka yung Diyos na ano yan. Mangkiking Sa bro. ikalawang Korinto 4:4. Si Mangkiking yung ganda.
Si Ma'am Pag-usapan Gintos, natin yung sa Emerson Angel, eh. Biblia, sumagot lang sa Debate tanong. yan. Ah, ganun, Mag- yeah. Debate ka na lang, bro. Proud MCJ, Debate. lagyan natin kayo sana. Lagyan natin kayo sana. Debate na lang kayo, bro. Debate kay Boy Letra, bro. Wala pa ka debate. Sa Exodus 23. Ulitin ko yung tanong, Proud MCJ, lalaban ka ba ng debate kay Boy Letra? Laban na. Lagyan natin kayo sana, bro. Lagyan natin kayo sana. Para hindi nagsasabayan. Okay lang, Proud MCJ. Nakamute ka, bro, Ayon sa Biblia. Itatali ko yung kamay ko, lumaban ka lang, walang buklat-buklat to, oh. Talian ng kamay, game mo. Game. Ayon sa Tatali ko yung kamay Biblia. ko. Magpipiring ako. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Puro talata kayo, talata lang. Walang lalabas na. Talataan tayo, talataan. Bro, Paalaman dito sino wala- magaling sa Biblia. Sige, yung gusto ko, bro. umpisahan na natin. Sige lang, Oo, Proud pagtatay MCJ, din ako ng mata. siguro alam mo naman yung debate, no? May moderator yan. Ako yung moderator niyo. Pakiayos ha. Ilalagay Ayan, no? natin sa kaayusan, bro. Ilalagay natin. Bro, Pakiayos ayaw na niyan, bro. Pakiayos Game. Ayaw ko nakapiring, bro. Nakapiring. Production. Magpipiring tayo. Nakapiring tayo, Pete. Hindi bias yan, bro. Tiwala ka, bro. Ako saksi dito. Okay, production. Paki ano yung screen. Wait lang, bro. Magpipiring yung kalaban mo, bro. So, talata lang kayo. Walang walang lalabas na, Bro, paki tapat yung screen dito. Ayan na, bro. Okay. So, topic nyo, anong topic nyo? Ribulto. Kung patutunayan kung ang imahin ng Katoliko ay sa Satanas o ang imahin ng NCG ay ang nasa Satanas. Ganon? Hindi. Papatunayan ko na sinasamba nyo ang mga ribulto. Sige. Patunayan mo. So, ikaw Matagal na akong hindi affirmative. nagni-negative. Oo, ikaw affirmative, bro. Proud FCGI. Ayon sa Biblia at ayon sa mga Layo naman, ikaw pasugo affirmative. Ang nyo. sagot mo ayon sa Biblia. Pasugo. Wala kaming pasugo. magazine, bro. Wala kaming magazine, bro. na pasugo. Wala kaming Hindi kami INC, bro. Oo. Hindi kami breed ng Pilipino, bro. Napaka-Tagalog naman ng pasugo, bro. Katikis, bro. Katikis. Tagalog na Tagalog yan, bro. Okay ka na, Pasugo. Proud FCGI. Katikismo. Okay. Ibigay natin Ano? lahat ng request mo Pasugo. sa CGI. Ibigay natin lahat. Yan na ba yung huling request mo? Wala ba lechon baboy para sa pagmamili tayo? So okay na ba, Proud CGI? Yan ang pinakahuli. Okay na. Ready na. Tabanan na yan. Game. Oo. So yan na yung huling hiling ni Rules. Proud CGI. Affirmative ka Katikismo ba? ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Tututulan ko na sumasamba kayo sa Diyos Tututul? Diyosan. Teka, huwag mo tutulan. Tama ba talaga? Ano ba talaga? Sasamba kayo sa Diyos Diyosan. Sumasamba kayo sa Diyos Diyosan. Sasamba sa Diyos. Walang takbuhan, ha? Natakbuhan, bro, ha. Walang kang alis hanggang sa matapos yung debate. Promise yan, ha. Proud CGI. Proud CGI. Paki-ready yung paki-ready yung ganito. Nagre-ready na. Kaya nga kino-confirm ko habang nagre-ready ako dito. So, ang confirmation, huwag kang tatakbo, huwag kang mawawala. Tatakbo. Teka lang, huwag ka muna magsalita. Wag mong gayahin Pinaparedy ko si dito yung Pastor mga A na tumatakbo. pinaparedy ko yung production dito. Kaya manahimik muna kayo ha. Tawagin mo yung tutor mo, bro. Tawagin mo. Okay lang. Hindi, walang Okay, mag-mute ka dyan kasi kami yung host dito, bro. Kami yung host dito. Huwag kami yung patahimikin mo. Ano ka lang sa amin, nakikilive ka lang sa amin. Ikaw yung pamahimik. May ginagawa ka, mag-mute ka muna dyan. Mute muna kita, ha? So, ganito, kaya Punta ka charging tinatanong station, namin bro. kung ano. Para Sige lang, dire-diretso. bro. Oo. Data na, maganda pa. May debate. May Sabi mo nabitag sa ka. akin, Proud MCGI, kung ready ka na, ha? kanina pa. Ano ba yan? Okay, so ready ka na. Sabi mo kasi... Babagal nyo naman. Sabi mo kasi pinapaayos mo pa yung production mo kunwari eh. So, Sige. bro. Sige, kunya. Palabasin mo na kunwari. Affirmative ka ba o negative? Ano sa tingin mo? Saktan mo.
At ang tingin ko bro, mas maganda lang sa baba ka bro. Gusto mo yung baba ka? Ha? Ano ba to? Nangyari sa'yo bro? Ano nangyari sa'yo bro? Tinatanong ka na maayos, di ka makasagot na maayos. Maayos yung tanong ko sa'yo bro eh. Hindi ba Affirmative naman ka ba? gago? Affirmative ka ba o Ah, negative gago ka ba? daw oh, sabi ng MCGI oh. Oh, nagsalita ah. Sige, ayaan mo lang. Hayaan mo lang. Ano, MCGI? Bubugbugin ko yan ngayon dito. Ano ka ba bro? Papahiyain ko yan. Bawal magmura, bawal magmura. Affirmative ka ba o negative bro? Hindi yun mura. Sige na. Sige na, hayaan nyo na. Hindi yun mura sa kanila. Hoy, Yung Ogan, salitang gago, hindi daw yan mura. Affirmative ka ba o negative bro? Negative. Baka hindi niya alam yung affirmative at negative bro. Negative daw siya bro, nag-negative na. Ah, negative. Mm. Ito, isuset ko lang yung Negative, oras. alright. Oh, bakit nawala yung ano mo, yung piring mo sa mata at saka sa kamay? Kasi hindi pa nagsisimula bro eh. Ay, nako. Ano Sige. nakakatawa dun bro? Ano na? Ano mong gayahin si Pastor Lee? Ano Natawa yung ng nakakatawa tawa. kanina sa sinasabi ko? Balik ko sa iyo ngayon. Ano ang Mamaya ka na. Ang nakakatawa bro, tumahimik ka dyan. Mamaya ka na kasi lalagyan natin ng ayusan bro eh. No? Kapag hindi maayos bro, kausap sisipain ko ha. Naninimpa ako bro eh. Baka natatakot na, kaya ganyan. Nagkayo magpasaway. Gusto Kasi nang yung mga masipa. takot bro, yung mga takot sa debate, nangungulit na lang talaga. Para hindi matuloy yung debate. So, ready ka naman sumunod sa rules and regulations, di ba bro? CGI? Opo, Nash. Yun. Yan, parang maganda Sana. may kalisan tayo, di ba? Opo. Good. Ayan, so boy, sabi mo Ready sa ka ba? akin, ready ko na, babasahin ko na yung rules and regulations ha. Pwede na bro, sinaksa ko lang yung charger ko. Sige, basta tapos mamaya mag-open cam ako. So babasahin ko na Bibiling yung ako, rules gusto and, niya. Sige. babasahin ko lang yung rules and regulations. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Naintindihan mo, brother NCGI? Opo. Number 2, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question ka agad, wala nang paliwanagan. Gets mo ba, bro? Opo. Number 3, number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal stance. Sa cross-examination, maaari na magtanong ng examiner ilatag man o hindi ilatag basta pasok sa tema. Naintindihan mo, bro? Opo. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 oras ng pagtatanong. Kung ang tinatanong naman ng paglalapatan ay dadagdagan ng 1 minuto, no? At ang moderator ang masusunod at maninipa po ang moderator ha. No? Pag makulit yung debate, yung debater. Hindi ka naman bias, di ba? Mamaya makikita mo kung bias ako kasi kapag makulit yung debater, talagang sisipain yun. No? Sige. Pag makulit yung debater, bro. Kasi hindi ako maninipa ng walang dahilan. Kaya, sige. huwag niyo akong bigyan ng dahilan para manipa ako, okay? Sige. So, number 7, out of topic, ay not accepted. Number 8, no side comment. No? Bawal magmura. Gago, tanga, inutil, tarantado. Hindi nga mura yun eh. Bawal nga yan, bro. Pinagbabawal Rules na yan. namin. Tutol na ako Rules yan. dyan. bro. Diyan pa lang, tutol na ako. Bro, rules na yan. Ako tutol ka, bro. Ngayon pala, sisipahin na kita. Kasi sabi mo, back out na ako. Sabi mo, back out na ako. Sabi mo. Kasi ang salitang gago, ayon sa turo ni Eliseo Soriano, ay hindi mura. Magbaback out na ako. Ganon. Pwede ka mag-back out bro kasi rules yan eh. Kasi rules namin yan Back dito. out na, surrender. So ano? Surrender na bro, kaysa maban yung live ko. Sige, payag ako, payag. Payag ka ha? Oh, yun pala eh. So
So, bawal yung mga pangiinsultong salita. Pero hindi mura yun ha. Ayun, Sige na, wag hindi mo- na muna basta bawal yun. Wag mo kami Oo, mindset hindi lang. mura yun mura. ha. Sa MCGI. Ayon sa MCGI naniniwala yan, hindi katoliko. Hindi katoliko. Ayon sa Para diksyonaryo. inyo, bro. Para yan sa inyo, para sa inyo. Oo, ganito, hindi, oo na. Oo. Tumahimik ka muna, bro. Bayag na ako. Tumahimik ka muna, may rules and regulations pa, hindi pa ako. No? Number 9, no unprofessional attitude. Ibig sabihin, no? May pangit dito yung wag kayo magpakita ng kagaspangan ng ugali. Okay? Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator's decision is always final. So, lagi mo tatandaan, ang decision ko ay always final. Hindi ikaw ang masusunod, kundi ako. Naintindihan yan? Naintindihan nyo? Kung naintindihan mo, MCGI? Bakit ako tinatanong mo? Hindi kasi madalas naman nagdidebate yan si Boiler Try. Naintindihan ko. Lagi niya naririnig yan. O, dyan pa lang, nakikita ko na, bias ka na. O, sige na. Next. Wag mo, isa pang Bias sabihan mo, bro, wait lang. Isa pang beses sabihan mo ko ng bias, sisipahin kita. Wala nang kabog-abog. Sige na. Isa pang Sige. beses, Bias dun. Sige na. Bakit nag-side comment ka sa moderator, bro? Sige na nga. Tinatanong ako eh. Pambihira. Ang sinasabi ko, si Boy Netra, kabisado niya na yan. O, Dahil sige na. Oo na. O, bilisan Wag- mo na. Pakidiretso na. Para... Diyan ka muna sa baba. Nangyari, bro. So, binaba ko muna. Okay, number Pakitin 12. mo ulit. Pakitin ko na lang. So, number Testing lang yung 12. testing. Ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Ayan. So, okay na? I think nakikinig ka sa baba, no? Pakita mo yung kapangyarihan ko, ha? Kaya umayos kayo na ugali. Sabihan ng umayos na ugali, eh. Dire-diretso pa rin kayo sa pagaspangan nyo. Okay na? So, naiintindihan mo yung ibig ko sabihin, no? Okay na. Naiintindihan mo? Yes or no? Naiintindihan. Okay, sige. Isa pang beses na magsabi ka ng bias, bro, hindi na ako magdadalawang salita. Sisipahin na lang kita. Hindi ka na makakabalik dito. Yun is kung gusto mong tumakas. Ganun ang gawin mo. Ayan. Corner ka na dito, bro. Hindi ako magsasalita pang hindi ko napapansin ha, okay? Ako din, bro, hindi ako maninipa, bro. Pag wala ka sa lugar, bro, sisipahin kita talaga, promise. Oo. O sige. Kaya ayusin mo yung pananalita mo, bawal dito yung mga agaspangan, ha? Okay. Yung ano ha, yung... Ready na tayo, by letra. So, hindi mura yun ha, ayun, ayon sa diksyonaryo wag yun. mo kaming turuan dito dahil wala ka pang alam yan, bro. So, bro, by letra. Ano walang alam. Okay na, bilis na. Paki-mute, bro. Mag-mute ka, bro. Para mabilis. Mag-mute ka yan. Bilisan mo mag-mute. Ayan. Sige, bro. Mag-mute. Ayan. So, sabihin ko kung... Okay na, dinig? Naririnig, bro. Didinig ako. Naririnig, bro. Naririnig. Kaayusin ko na yung timer, bro. Ayusin ko lang yung timer. Bro Nas, pwede screen yung timer. Sino bang pwede ka ba mag-timer, bro? Sino bang pwede mag-timer? Wait lang, iiyan ako, bubuksan ko. Gana ako. Nakikita nyo rin yung time. Gusto nyo, ako na lang. Hindi na ako na, bro. Tumahimik ka na lang dyan, bro. Mamaya, pakita mo yung gilas mo. Ha? Sa debate, bro, pakita mo yung talino mo. Para makita namin na matalino ka. Bigyan nyo ako ng screen. Ano? Sabi ko, mamaya ka na, pakita mo na lang yung talino mo sa debate. Huwag ka na mo. mag-timer, bro. Para makapag-focus ka. Mag-focus ka sa debate Hindi ka mo. makapag-focus. Oo. Kailangan ng focus. Teka lang ha, ayusin ko yung timer ha, para makita nyo lahat.
Ayan. So, start ko lang yung time. Wala nga. So, ready na bro? Ready na bro? Dinig ba ako? Ayun, naririnig bro. Ready na, ito na bro. Alright. Start na tayo. 10 minutes bro, no? 10 minutes, go ahead. Alright, patutunayan ko na hindi sinasamba ng Roman Catholic Church ang mismong rebulto. Kung di yung mismong pinapatotohanan ng rebulto ang Panginoong Hesukristo, yun na sinasamba namin sa pamamagitan ng altar at rebulto. Ayon sa Isaiah 19:19, 20 hanggang 21, ito yung verse na hindi alam ng mga protestante, kaya nila napapagbintangan ng Roman Catholic Church na sumasamba daw tayo sa rebulto kasi yan po ay pasensya na no, yan po ay hindi hindi nila po alam ang salita ng Diyos, no? Kulang po ang kaalaman nila sa salita ng Diyos. Kaya ngayon po ay i-reveal natin ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos. So dahil protestante ang ating kalaban, puro Biblia to. Secondary lang yung other reference, no? Sa Isaiah 19:19, 20, 21, sabi doon, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Merong prophecy sa araw na yaon na magkakaroon daw ng altar at rebulto ng Panginoon. Isa in the midst of the land of Egypt, sa lugar ng Ehipto. Sa talatang 20, anong purpose ng rebulto at altar? It shall be for a sign, ito daw ay pinakatanda, and a testimony to the Lord of hosts. Ito ay patotoo sa Panginoon sa lupain ng Ehipto in that day, sa araw na yaon. No? Pag yung purpose ng altar at rebulto ng Panginoon, yun pala ay patotoo at tanda sa Panginoon, no? At sabi doon, no, kung sila iiyak sa Panginoon, no, dahil sa mga manguusig sa oppressor, kabilang na si Satan na pangunahing tagapagparatang oppressor sa church, no, padadalan sila ng tagapagligtas at tagapagtanggol. At yan po ay ginagawa ng Catholic Church. Meron po kaming rebulto at altar, at ito ay patotoo namin sa Panginoon, no. Ito ay pinakatanda namin, tanda namin na kami ay isang tunay na tao ng Diyos, no, pagka kumikilala sa Panginoon. At ito ay patotoo namin sa Kanya, no. Pag kami iiyak at hihingi ng tulong sa Panginoon, hindi doon sa rebulto, padadalang kami ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa talatang 21, at makikilala makikilala ang Panginoon ng mga taga-Ehipto. So sa pamamagitan ng altar at rebulto, yung rebulto niya dahil patotoo sa kanya yon, makikilala namin ang Panginoon. Hindi kagaya ng mga protesta, hindi nila kilala ang mukha ng Panginoon. Kasi nga wala silang altar at rebulto ng Panginoon bilang patotoo sa Panginoon upang makilala ang Panginoon. At kikilalanin din ng Panginoon ang mga taga-Ehipto. In that day, sa araw na yaon. Ano yung araw na yaon? Pag nagkaroon ng altar at rebulto ng Panginoon. Ano sabi doon? And shall worship Him. At sa araw na yaon, in that day, pag nagkaroon ng altar at rebulto ng Panginoon, doon sasamba sa Panginoon sa may lugar na may altar at rebulto. Siyempre, ano bang purpose ng altar? No, din yan sa karon rebulto dati. Diyan pa yan sa Hebreo 9:1. Ito ay kagamitan sa pagsamba, alituntunin at gamit sa pagsamba. Altar at dambana, di ba? So yun yung purpose nun, yung altar at rebulto ng Panginoon, hindi po siya po upang sambahin yung altar, pati nung rebulto. Iyon po ay pamamaraan, ay kagamitan sa pagsamba at patotoo sa Panginoon na hindi alam ng mga protestante. Kaya nagkamali po si Eliseo Soriano nang pinaratangan niya ang simbahan katoliko, na maratang sa simbahan katoliko na kami daw ay sinasamba yung rebulto. Iyan po ay kamangmangan sa Biblia. With the scriptures and the power of God. No, nandiyan niya sa Matthew. No, yan ay with the ignorance with the scriptures and the power of God. No? Nasasabihin niya na yung rebulto ay sinamba mismo, hindi po ayon sa talata ng Biblia. Letra por letra, ito ay patotoo sa Panginoon, which is ano na ba yung pinapatotohanan namin? Yung founders ba namin, yung mga founders ng mga false prophet na Eliseo Soriano, Daniel Asos, hindi po iyan ang pinapatotohanan namin. Ang pinapatotohanan po ng aming rebulto sa may altar
at sa aming mga rebulto, ito kagaya nito, pinapatotohanan po nito ang Panginoon, which is si Jesus Christ. Patotoo namin ito sa Kanya dahil dito ay makikilala namin ang Panginoon ayon sa talata at sa lugar na may altar at rebulto ng Panginoon. They shall worship Him with sacrifice and offerings. Doon kami sasamba sa lugar na may altar at rebulto ng Panginoon sa araw na yaon, na mayroong sacrifice and offerings, adoration, sa pagsamba sa Panginoon. Sa Panginoon, hindi to the Lord of Hosts, hindi sa rebulto. Mali po yun, no? Mali po yung interpretation na gano'n. Isang kamalian at pamamaratang, yan po ay manifestation ni Satan. Sa pahayag 12, talatang 10, no? Ang Diablo, si Satanas, ay namamaratang sa ating mga kapatid sa harapan ng ating Diyos, at siya ay namamaratang araw at gabi. Siya ay nagiging palabintang. Yung oppressor, because of the oppression, and when they shall cry to the Lord, pag sila iiyak sa Panginoon, dun sa araw na magkaroon ng altar at rebulto, because of the oppressor, dahil sa mga mamamaratang, kagaya ni Satanas, kagaya nila Eliseo Soriano, na mamaratang sa simbahan, araw at gabi, pag umiyak kami sa Panginoon, dahil sa kanila, padadalan kami ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Letra por letra. So, ilang minuto pa, bro? Meron ka pang 4 minutes. Alright, 4 minutes pa. Wow. No? Ngayon, ito sa Exodo 20 verse 4 to 5, yung namamaling interpretation nila, ay maling-mali ang interpretation nila. Hindi lang namamali, maling-mali. Hindi ko lang kung maling-mali o sinadyang magkamali. Kasi sa Hebrew niyan, ayan ay fesel. So, ibig sabihin, huwag kang gagawa ng rebultong Diyos-Diyosan. Hindi sinabi ng anumang rebulto. Hindi sinabing gano'n eh. Yung sinabi dyan, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawan o anumang wangis. Yung kawangis yung general. Pero sa Hebrew, pesel. Diyos-Diyosan. Hindi kabilang yung matsebo sa Diyos-Diyosan, kasi yung matsebo doon naka-refer sa Panginoon. Pwede na lang siguro matsebo ni Soriano, baka maging Diyos-Diyosan pa yan. Kasi nagpakilalang Diyos si Soriano eh. Pero matsebo ng Panginoon, tunay na Diyos, iyan po ay monumento ng Panginoon, at ayon doon, no, yan ay patotoo namin sa Panginoon at pagkakilala namin sa Panginoon. So yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, dahil wala sila rebulto, kagaya nila Eliseo Soriano, sabi ni Soriano, ang Diyos ay walang imahe. Bakit yung ginawa ng imahe? Binasa pa sa Tagalog, binasa sa Bisaya, binasa sa Ilocano, hindi naman binasa sa Hebrew. Sa Hebrew, yung Exodo 20 verse 4, pesel. Pag sinabing pesel, Diyos-Diyosang rebulto. No, kaya nga paggawa pa lang bawal na diyan. At ang mga tagasunod ni Eliseo Soriano, no, gumawa sila ng rebultong leon na may bungi, na may 4 na pangil sa bibig, na mukhang unggoy. At kanila itong prenosisyon na may nakasulat, Piyesta ng Diyos. Last 2 minutes. Ang Diyos pala nila ay leon na may bungi. Sa unang Pedro 5:8, letra por letra, ingat kayo sapagkat ang Diablo ay nandyan na sa paligid-ligid na parang leyong umaatungal, naghahanap ng masisila. So yun pala yung iglesia ng Diyos. Piyesta ng Diyos, prenosisyon yung leon. No? Leon na may bungal, na may 2 ngipin, ay 4 pala, 4 na pangil. So, yung interpretation nyo sa Exodo 20 verse 4-5 na huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inanyuan, sabi nyo, general yan, kahit anong larawan yan. Wag lang daw luhuran, wag lang daw paglingkuran. 2, pagluhod, paglingkod. Ang problema, gumawa kayo ng larawang inanyuan, prenosisyon nyo. Iyan ay isang uri ng paglilingkod. So ayon sa unawa nyo, batay sa daldal nyo, na maling interpretasyon nyo, na pagprenosisyon ng isang larawan, bakit yung prenosisyon yan? Iyan ay pagsamba. So sinamba po ng member Church of God International, pati ng lahat ng member ng MCGI, kanilang nilabag ang utos ng Diyos na huwag kang gagawa ng rebulto ni Satanas, rebulto ng Diablo, na leon, ng mga unggoy, at kanilang itong prenosisyon.
So sila po ang nakalabag sa sarili nilang interpretation. Samantalang kami nakasunod, no? Sabi doon, no? Magkakaroon ng rebulto ng Panginoon at altar, at doon sa araw na yaon, in that day, makikilala namin ang Panginoon, at doon kami sasamba sa harapan ng altar at rebulto ng Panginoon sa Diyos na aming Panginoong Hesukristo. Time. Letra por letra. Time. Letra por letra. So, time na. So, Proud MCGI, ready ka na ba sa 7 minutes mo? Question and answer, bro. Pwede Okay, na. make it short lang. Okay, sige bro, go ahead. Ito. Ang sabi mo, nakasunod kayo, ayon sa iyo ha, nakasunod ng larawan, nakasunod kayo sa larawan at inanyuan para makilala ang Panginoon. Yun yung sabi mo. Nakasunod kayo ha. Sabi nyo, nakasunod. Sabi mo. Tanong. Saan mo mababasa sa Biblia na sa pamamagitan ng rebulto nyo na makikilala nyo ang Panginoon? Letra por letra, di ka nakinig. Saan talata? Isaiah 19:19, magkakaroon ng altar at rebulto. Sa 20, ito ay tanda at patotoo sa Panginoon. Sa 21, at makikilala namin ang Panginoon. Letra por letra. Letra por letra. At makikilala din kami ng Panginoon. Hindi kagaya ninyo, hindi nyo alam ang mukha ni Kristo na Panginoon natin. Next question. Binulag kayo ng Diyos ng sanlibutan. 2 Korinto 4:4. Next question. Sa demonyo. Yeah. Next question. Sabi mo kanina, ito, kasi sinabi mo ito eh. Ang sinabi mo, gumawa kami ng Diyos-Diyosan. Sabi mo, ang tanong, pinasamba ba namin? Nilalagyan ba namin ng kandila, bulaklak, at niluluhuran ba namin? Yes, gumawa kayo ng larawan ng demonyo, si Satanas mismo. Sa unang Pedro 5:8, si Satanas ay leyong umaatungal, prinosisyon nyo. Pinaglingkuran nyo, sabi ni Soriano, pag pinaglingkuran, prinosisyon, sinasamba. At inalaya nyo ng mga bulaklak. Nandun kanina, pinakita ko yan kanina. So nilabag nyo yung 10 utos. Pag nilabag mo yung isa, nilabag mo na lahat. At kayo pala yung sumasamba sa demonyo. Unang Korinto 10:20, ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ang sinamba, mga demonyo. Letra por letra. Next question. Ang sinabi mo, Hello? Sige, tuloy question. Tuloy ba? Huwag ka mag Hebreo. post na namin maririnig. Tuloy, question. Huwag ka lalabas dito bro, huwag ka lalabas sa TikTok, di ka maririnig bro. Huwag kang lalabas sa TikTok. Oh, wait di ka lang. maririnig. Wala, kayo oras mo tumatakbo. Hindi ka maririnig bro pag lumalabas ka. Hindi ka maririnig bro. Kahit magdaldal ka pag nasa labas ka bro. ang sabi mo kanina, sa Hebreo, sabi mo ha, Hebreo 21. Meron bang Hebreo 21? Hindi ko sinabing Hebreo 21. Isaiah 19, 20, 21. Sa Hebrew, sabi ko sa wikang Hebrew, kasi yung Isaiah, nakasulat siya sa salitang Hebreo, hindi sinabing mga Hebreo, na mga tao mga Hebreo. Sa Hebrew word, yung matsebo, na monumento, standing image. Standing Hindi. image, Yun yung sabi mo eh. rebulto. Yun yung sinabi mo eh. Mali. Wait, moderator's time. Proud MCGI, ito post natin yung time mo.
hayaan mo siya sumagot, sasabihin ko sa'yo kung magtatanong ka na. Huwag kang magre-rebat bro kasi dito panahon ng rebatan. Sige, sige, sige. Magtanong ka lang. So, pakituloy Tanong yung lang, sagot tanong. mo, Boy Letra, pakisagot. Sige, patanungin mo na. Sige, tanong. Para tanong. tuloy-tuloy yung momentum. Sabi mo kanina, upang makilala ang Panginoon. Ang pinoint mo doon sa Hebreo 21. Saan sa Objection, Hebreo 21? mali nga eh. Ano objection, Objection. Ang objection ko, Post Mr. time, Moderator, post time. hindi pala to, hindi siya nakikinig bro. Kahit yung mga tao dito naririnig, kahit ikaw narinig mo eh. Isaiah 19, 19, 20, 21. Sabi ko sa wikang Hebrew. Hindi ko sinabing sa aklat na mga sulat ni Paul sa Hebreos. Magkaiba yun. So, i-inline niya yung tanong niya bro. Okay, bro. I-inline niya. Prodem CGI, may counter objection ka ba, bro? Wala. O, ito, next na lang na So, tanong. naintindihan mo na yung sinabi niya. So, next question tayo, ha? Ito, ang sinabi mo sa Hebreo, ayon dito sa Exodo 23:4. Sabi, wag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit o nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Ang tanong, ang sabi mo, para makilala ang Panginoon. At para, ang sabi mo din, walang nawala. Tanong lang, bro. Tanong. Sige, tanong. Sayang yung oras mo, bro. Tumatakbo. Ano, pause muna. Asa nakakangawit dito, nakapiring ako. Hindi, iyan mo lang. Ano, bro? Planning, ayun, planning saan time. ito? Ngayon, Sige, saan sige, mo Nay, na. mababasa sa Biblia na pwede gumawa ng rebulto? Kasi sabi mo hindi naman, ang sabi mo, ayon sa iyong pananaw, hindi Nawala. Nalaglag. Ano nangyari? May nagre-report ba? Ano yan bro? Baka kanina merong puzzle yan eh. Pagka tumatagal yung live, pag may mga nagre-report, may puzzle yan, kailangan isa-swipe mo. So nakapiring ako kaya may nag-report tapos nakapiring ako, so hindi siya na ano. Hindi siya yung binaba, nawala yung live. At nakita nyo naman nakaganyan yung kamay ko, wala akong inaano, wala akong pinipindot. So balik tayo. Balik bro. May nag-report. Asa na? Buong ano yun, buong ano nawala. Dahil ano ba pangalan nun? Pakishare nyo nga sa kanya yung live guys. Ilang minuto pa? Pangalan nun, nakita ko. Team CGI, no? Meron pa, may ano pa, 1 minute and, 1 minute and, yan. Pakishare kay Fraud MCGI. Pakishare. Yan o, nakapost naman yung time eh. Ako share, hanapin ko. Baka tumakas na yun, bro. Wala nang maitanong kanina, bro. Nahihirapan na. Teka. Baka sabihin naman niya, binaba ko. Nakita nyo naman, nakataas yung kamay ko, di ba? Oo. Walang ginagawa. Naghamon ba Hindi ko yung na makikita. fraud? Wala, hindi ko siya makikita. Ano yan natin, Abang-abang bro, tayo Mark? bro, abang-abang. Ano sabi mo, bro, Ano Mark? ba yung nakita mo? Si Proud MCGI. Hinamon ba ni Boy Letra? Si MCJ naghamon. Si MCJ nag-comment bro eh. Nag-comment siya, debate na lang daw. Si bro Nalagang Mark, ko lang. si bro Mark na isa dito, yung naka-Amerikana. Anong ginaniban mo, bro? MCGI yan, no? May ano siya, logo. Tama ba, bro Mark? Yeah. Oo, MCGI. Oh, bro, hindi ako yung naghamon bro. Nag-comment yan sa baba. Siya yung naghamon, Ano daw, bro.
So, hintayin natin. Pwede na Hintayin natin. Nauubusan na siya ng Nakausapin question. ko lang yun mamaya. Oo. Friend mo ba yun, pre? Huwag mo na kausapin bro, Magawa pakitin ko dito bro kasi baka mamaya hindi pa matuloy yung debate. Oo, mamaya. Pagkatapos ng debate. Labas, asa na? Kasi ang mahirap pag nakapiring pala ako bro, minsan kasi pa may nagre-report, merong parang puzzle dyan na kailangan isa-swipe mo siya sakto dun sa ano. Pag hindi mo na-swipe yun in 10 seconds, end live. Pag nire-report, dami siguro nag-report sa akin. Pakitin natin. Diyan na ba? Paki-share sa kanya. Proud MCGI yung pangalan niya. Pa-share. Pa-share. Hello po. Yun na. Ay, good Ito na. Magandang tanghali po. Yan na si MCGI bro, si Proud MCGI, yan na. Huwag nyo naman pong dagdagan ng Hindi siya yan. talata. Dinadalagdagan nyo Hindi siya eh. yan. Mamaya ka na bro. Exodo ba yan? 20, Exodo 20 nyo, hanggang 26 Wala na, akong pinabot gusto nyo mo. ng 30. Uncle Boy, wala akong Gusto mo bro, ikaw na lang Tahimik ka lumaban muna, bro, kasi ano? reklamo ka na reklamo. Ano, Boy Letra? Bro, wala pa siya eh. Hintayin natin. Boy Letra, huwag ka na mag-blindfold kasi pag nireport ka at mag-ano ulit ng Yeah. puzzle, hindi mo na masaswipe yan. Yes, oo, sayang. Eh, nagping sa akin na napuputol. reported. 5 yung nag-report sa'yo. Naubusan kaya ng argumento yung kalaban mo, Uncle Boy. Ano na siya, nauubusan na siya ng question eh. Nagping sa akin yung account mo, Awit 5 na yung nga ako. nag-report. So, kailangan mo Oo, talaga. may puzzle i-swipe. kasi dyan pag may nag-report. Parang magiging ano lang siya. Parang recorded. So, kailangan i-swipe mo Huwag yun. niyo naman pong i-report. Kaya nga eh. 5 yung nag-report. Hintayin natin. Nakita ko eh. Iintayin natin yan eh. Iintayin natin. Imposibleng hindi niya ito makita. Nakikita ba yung live nag-report? Wala naman kasing utak yan si Boy Letra kasi. Bro, Utak Baba niya na yan. Nakikita, Uy. nakikita ng taong Baba mo marunong nga sa, muna yan, bro. sa technology. Nagadagdag sa Biblia yan. Oy, manay. Pinakit ka rito eh. Bro Mark, okay lang ba sipayan namin yun? Nakita mo naman, di ba? Bro Mark. Nag-good Oo, okay lang yun. Nag-good afternoon pa ako eh. Magpaakyat po kayo naman ng ng kakadebate nila na may moral turpitude naman. Huwag mo sabihin Catholic ka bro. Huwag mo idalin yung ugali mo sa ano. Huwag mong kalad ka rin yung church namin sa Okay ano. naman sana yung GMRC. Bastusan mo. Catholic din po ako. Dami mo pa yung pagiging Catholic. Ano, Brother Mark, magpaakyat kayo ng taga-MCGI, representative ninyo, na okay yung GMRC man lang. Hindi nagmumura. Actually, ano? Ayun. Ganito kasi yan. Oo. Pinagbawal kasi ni Kuya makipagdebate. Kaya ako po, limitado lang po yung pakikipagdebate ko. Bakit bro? Bakit? Oo. Bakit binawalan? Kasi tapos na po kasi yan yung debate. Tapos na po yan ni Brother Eli. Kasi, alam niyo Paano mga yun bro? kapatid, ano? Pag taga mo na bro, kunyari, kapatid merong satanista dyan bro. Pinapangaralan yung kamiyembro yung MCGI sa kalsada. Ngayon, ang utos, huwag kang makipagdebate. Paano yun? Oo. Pag sa ganung sitwasyon, sasagutin talaga yon, kakausapin. Ayun pala, hindi pwede na. No? Pwede na Pero ulit. hindi kami pwedeng maghamon ng debate. Ako, pag may nakita akong satanista dyan, kino-convert niya yung kapatid ko sa pananampalataya sa pagiging satanista, dedebatihin ko yun. On the spot yun. Walang kabog-kabog doon sa debate na lang Oo. tayo. Papatunayan ko na hindi dapat umanib sa inyo sa mga satanista. So sa amin yun, ganun siya. At syempre, simula nung pinanganak kami, pinapractice na namin yung pagiging Katoliko. Part na ito ng buhay namin. Pupunta kami sa simbahan tuwing linggo, binabautis mo kami pag baby. So pag ininsulto yung Catholic Church, ang naiinsulto, yung pagkatao namin. Kasi kami ay mga Katoliko, iniinsulto nila kami. Kaya nga sabi ni Kristo, uusigin kayo sa pangalan ko, sa utos ni Jesus Christ. So lagi kayo maging handa, sabi dun sa unang Pedro, ito yung apoligare.
Yun bro, alam mo naman yan. Alam ko, tingin ko magaling ka naman sa Bible bro. Unang Pedro 3:15. Baka yan na. Tapusin na lang namin to bro para makapagpahayag din siya. Tapos okay na yan kung ano, hintayin lang natin. Pero pag kayo hinamon, okay lang. Ganun bro Mark. O hindi pa rin? Depende. Depende ka, bro. Oo. Pero Hindi kami disclaimer bro, pwedeng down nagamo na. pag-dumati. Nagsisharing Oo. lang kami sa Rebulto. Yung Rebulto na ito, nasaktan yata siya. Tapos naghamon na ng debate sa comment section. Pinakyat namin, hindi kami, willing kami makipag-discussion anytime, anywhere bro eh. So hintayin natin, ngayon hindi na siya nagpakita. Baka friend mo yun, bro Mark. Kasi term na niya bro eh. Papahayag na siya ng salita ng Diyos na unawa niya eh. Term na niya. Hintayin Ngayon ko lang natin. yung na-encounter si Program CGI. Paki-share sa kanya. Buhay pa si Bro Eli, hindi ka naghamon. Lagi na lang ganyan yung sinasabi niyo bro. Ang sagot namin dyan, hinamon na namin si Bro Eli, buhay pa. Ba't kami maghahamon ng patay? Sino naman matinong Katoliko? Ako hahamunin ko si Eli Soriano patay. Ang pangit naman nun, di ba? Siyempre hinamon namin si Soriano dati, buhay pa. Dati si Soriano hinamon namin ng buhay pa. Nung patay na, hindi na namin Anong year yun, nahamunin. bro? Oo. Kung kailan namatay si Soriano o nung paghamon namin. Si ano bro? Marami naghamon eh. Si ano na lang, Father Darwin na lang bro. Hinahamon niya ni Soriano. Hinahamon niya si Soriano bro. Kwentuhan lang naman, di ba? Kaysa naman hahayaan namin kayo na kung buhay pa si Soriano, hindi nyo hinahamon. Hindi naman yan yung reality. Naghamon naman talaga kami dati. Pa kasi ang sabi ni Soriano nun, iharap nyo sa amin lahat ng pare. Kahit ang Papa sa Roma. So sumagot lang naman, o sige, si Father Darwin na lang iharap namin. May tanong ako, Brother Mark. Kailan namatay si Brother Eli? Sa Google nyo na lang. Oo. Oo. Anong kinamatay niya bro? Anong kinamatay nga pala nun? Unknown kasi. Nakasuot na, Hindi oo. sinabi. Siyempre, alam nyo yan. Anyway, di ba merong haka-haka din? Jesus Barrio na hindi talaga patay. Like, there's no bones Chismis. that has been found. Chismis. Oo. Kung patay yan, saan yung buto, saan? Bro, ako curious ako bro. Bakit sabi kanina ni Prodem CGI, yung gago, talaga pinapanindigan nyo bro? No offense, ito, wala akong pakialam kahit sasabihin mo pumanig ka sa kanya o hindi. Pero nung sinabihan kami ng mga gago, hindi daw siya mura para sa kanya. Kasi may rules kami dito, bawal magsalita ng gago. So nagsabi siya ng gago bro at hindi siya daw mura. Okay lang yun. Totoo yun bro. Kung paki-confirm na bro. Hindi naman debate to eh. Confirm siya. Ganito yun, kapatid. Pag yung isang tao, kahulugan kasi ng gago is walang talino. Yun lang. Mura o hindi. Yun lang. Tapos wala na akong pakialam bro. Ay, hindi mura. Ano Hindi mura argument yung nyo dyan? sinasabihan mo. Para kasi Hindi siya mura. dinidefine mo yung tao. Oo. Parang dinidefine mo yung tao kung ano yung ginagawa niya. So kung pag gago dinidefine, pag dinidefine mo yung isang tao sa ginagawa niya, nangangahulugan na hindi siya mura. Yun yung argument. Oo. Yun yung premise. Ang halimbawa, minor premise, i-clear natin bro, ang major premise, pag dinidefine mo ang isang tao sa kanyang ginagawa at sinabi mo sa kanya yon, conclusion, hindi siya mura. I beg to disagree, titignan Brother na Mark. sa definition ng gago. Ngayon, Yung gago kasi walang talino. yung nakita mo na yung PI, mura siya o hindi? PI? Hindi ko masabi kasi isa sa ano yan eh. Ano yung Most PI? offensive. PI bro. Tag Pinoy ka 'di ba? Yung murang PI. Capital P tapos dash tapos may I. Alam mo, nagas mo na, huwag na natin banggitin, no? So, pag may nakita ka na anak ng isang Frosty, tatawagin mo siyang PI dahil yun yung ginagawa ng kanyang nanay, hindi pa rin siya mura, kahit mura na talaga yon.
Kasi yun yung premise eh. Ang premise, dinidefine mo lang kung ano yung ginagawa niya. So, ang conclusion, pag sinabi ko sa kanya yun, hindi siya mura. Yun ay pag-define lang sa ginagawa niya. Ngayon, yung nanay ng Frosty, pwede ko ba siyang sabihang PI dahil yung nanay niya ganon? Hindi pa rin siya mura. Oo. Kasi, So yung oo, PI, tama yun. hindi Ano mura ba yung sa PI? MCGI. PI. P tapos PUTANG dash. Hindi pwedeng i-type bro. Ayan, okay. Hindi, alam mo yan eh. Nagets mo na kanina yan eh. Hindi namin ginagawa yan kapatid. Hindi, taga mo na. Papamute mo na. Hindi Pamute mo namin na lahat. binabanggit yan sa Papamute mo na lahat. Na-define mo na kanina bro eh. yung Sabi mo hindi mura. bro, yung sa definition, Yung yung PI, gago, sabi mo kanina tanga, Hindi, yung tarantado, yung gago. po ay, Ano na yan, gago, tarantado, accepted na yan. Kasi dito na tayo eh. Lalaliman na natin bro. Magdidigdip na tayo bro eh. Yung PI bro. ngayon kapatid, ang yung premise. PI bro, ano ba yung kahulugan ng PI? Ang PI, anak ng Frosty. Ngayon, pag may anak ng Frosty dyan, pwede ko ba siyang sabihan ng PI na hindi siya sasabihin ko hindi mura? Oo, kasi yung katotohanan yun eh. Katotohanan kasi. So yung yung PI, masama kapatid, ganito. hindi Yung siya masama. mura. Conclusion. Oo, pag yung sinasabihan mo, tumpak hindi sa siya kanya. So hindi Kasi po ganito, mura sa kapatid. MCGI ang PI. Pag yung Tama? mapait, tawagin mong matamis, bawal yun. Pero Halimbawa, hindi, yung anak mo, Huwag mo nagdodroga. na tayo sa asin, hindi naman talaga Ano ba mura yung sasabihin matamis mo? sa amin, bro. Mabait. Wala kaming ano sa matamis, Ay, wala hindi kaming kapatid. objection. Ang objection Sa Biblia namin, kasi yung kapatid. yung gag, Pag tinatawag yung mong G, mapait yung matamis, bawal yun. Hindi. Ano yan, hindi yan, hindi namin ino-objection yung matamis. Wala kaming objection, walang matinong Katoliko na magagalit sa salitang matamis. Pag mapait yung ganto ganyan, walang ano Ay, yan. kapatid. Yung mga nasa Pilipinas ka naman, bro eh. Yung mga yung GAGO tapos yung yun yan, yung T, yung ano man yan. Sa amin hindi namin siya ina-accept sa akin. Hindi ko siya ina-accept na kasi pag nagsabi ng ganyan yung anak ko, mapapalo ko. Mapapalo ko sa buhay. Ngayon, tapik lang naman para malaman niya yung kanyang kamalian. Nasa Biblia yan, no? Naturuan niyo yung mga anak nyong maging sa mabuting asal para kayo ay parangalan. Di ba? Nasa Biblia yan. Ngayon, Bro, sandali. Nandito na siya, bro. pakitin niya na. Mamaya tayo, bro Mark. Masarap kausap si Brother Mark. Pakisabi sa mga taga-etos, bro. I-ano niyo si Brother Mark. Welcome lagi siya sa mga ano. Basta ganyan, bro Mark. Okay yan. Nandito na si Asan na? MDC, bro. Hindi si In-invite ano ko to na. ibang MCGI ito eh. In-invite mo na? Yung picture Yung niya, naalala ko eh. Oo, yung ano, logo. Oo. Hintayin natin yan. Hindi na ako magpipiring kasi napuputol yung live natin. Hindi ko nakikita yung nangyayari. Hindi ko na mamonitor eh. Wala naman akong katulong dito. Ako lang mag-isa. Abang lang tayo dito, abang. Isosolve natin yan. Magiging unfair sa kanya yan pag hindi siya umakyat. Akyat ka, ano, Tapos pre. Para, Tapos na tayong oo, may may first oras pa siya eh. presentation na tayo eh. Wala, ayaw na ata. Nawala eh. Sige lang, basta dito lang muna tayo, abang-abang na tayo. Tapos, ano tayo makakausap. Di pa naman ako mag-end ng live kasi matutokso lang ako kumain eh. Gusto ko mag-fasting ngayon. Hindi na yata. Hindi ako nakakaramdam ng gutom pagka nandito ako sa live ko. Hindi siya nararamdaman. Tumakbo na Nagmasal ako yan. eh. Na yan. Tsaka Ayun, tayo na natin, bro. huwag na din patulan ganon ni Uncle Nash kasi pagka ganong balahura ang ugali, huwag niyo i-entertain na yung mga ganon. Ilan bro, nandito tayo para sa kanila bro. Sabi nga, magsilbi tayong liwanag sa mga nasa kadiliman, di ba? Yun lang. Kaya papigyan lang natin. May tanong ka ba, Libis? Yan. Mag-entertain muna tayo habang wala pa. Kala ko nandyan na eh. Naputol tuloy yung pag-uusap namin na yan. Hindi na babalik yan, bro. Hindi yan babalik. Hindi na yun babalik.
Mabalikan ko pala si Brother Mark, yung sinasabi niya hindi niya daw alam yung word na PI. Pet peeve ko yan, yung hypocrisy is pet peeve ko yan ah. Hello po. Hello po. Di ba po ang pinaka pinagbabawal na mura pagdating sa Bible yung salitang ulol? Kasi during that time, wala pa yung PI, wala pa yung MOGAG, no? Hindi pa uso yan. Pero yung ulol sinasalita. Pinakasagad pa lang noon is yung salitang ulol. Wag ka. Pasalamat ka na wala tayo sa first century kasi noong unang panahon bukod sa murang may ano ka pa. May yung iispitan ka pa ng laway lalo ng mga Hudyo dati. Duduroan ka pa. Pasalamat ka wala nang ganun ngayon. Pero sa Jerusalem, ganun pa din yung mga Hudyo. Pag may nakikitang Kristiyano, duduraan ka. Oo. At least hindi Kasama na ba ganyan yung sa Pinas. dirty finger ng first century? Kasama na ba yun? Yung third finger? Hindi, yung dirty finger. Sign language yan, di ba? Ng mura sa kanila. Oo. Huwag nyo na lang banggitin yung term bro, ba maban tayo eh. Mababal yan. Mablock pala, mablock tayo ni kanina na report. Buti nga hindi ka na ban kanina kasi nag-curse nagmura. Nabanggit siguro ni Proud MCGI kaya naban. Hindi, nakita ko kanina doon sa account ni Boy Letra, 5 ang nag-report. Ayun, dami pala. Maba na sinash. Sige lang, topic tayo guys. Huwag natin hintayin yun. Alam, nakita naman niya tayo, di ba? Na nag-live tayo. Nakita ko siya kanina, di ba? Nakita niya. Oo. Angel, check mo nga kung moderator. Parang nawala yung mod ko. Baka nawala lahat, no? Kasi kanina bago nag-end yung live, nagulat ako. Hindi ako makapag-accept. Talaga? Teka, i-check ko. Baka nawala lahat. Nag-reset yan, check mo sa nag-reset ng moderator. Teka lang bro inom lang ako tubig. Pinuha ko kasi yung ko sa charging station power bank ko. Sino kaya pwedeng mag-sub? Si Uncle Nash daw. Sorry. Check ko ito. Yes. Ay nga pala Boy Letra, kilala mo si Saint Charbel ng Lebanon? Hindi mo kilala? Nawala ka bro Naputol yung sinasabi. Bro, moderator ka pa rin. Bro Nash, kompleto. Na-access lahat. Ano yan? Kompleto naman yung mo. Kompleto yung moderator mo. Oo nga sa system siguro yan. Boy Letra, kilala mo si Saint Charbel ng Lebanon? Hindi. Daming saints bro. Limited lang. Si Saint Charbel kasi is Maronite Catholic, Maronite saint ng Lebanon, sa Lebanon mismo, sa shrine niya. So pati mga Muslim
nagpapanata sa kanya kasi nanggagamot. So ngayon yung kliyente kong Lebanese, uuwi ulit ng Pilipinas, magkikita ulit kami, dadalhan niya ako ng mga relics. Padalhan kita ng isa. Doktrinahan mo, bro. Padalhan Uy, kita salamat, ng isa. Kasi Talaga? kasi nanggagamot yun. Like, pag pinahan mo sa mga manggagamot, sa mga may Hindi ko sakit. tatanggihan. Ah. Hindi ko tatanggihan yan, bro. Sa sa ganyan, September, September yung balik niya dito sa Pinas. Kasi may gagawin itatayo kaming bagong negosyo. So, dadalhin niya dito. Padala ko sa iyo. Maraming salamat, Okay. brother. Kukunin ko na lang address. Actually, wala akong relic eh. Relic yung mga rosary bibigay lang. sa akin. Sa ano niya. Si Saint Tapos Charbel. namili ako ng yung mga krus na malaki na nandun si Jesus Christ, malaki talaga, binili ko talaga yung malaki. Pero yung mga relics, wala pa. Si SpongeBob, hello bro. Ako nga, gusto kong umorder yung galing sa Vatican mismo, yung Benedict Cross, ang mahal. 4,000 ang isa. I-export pa eh. Ang mahal, Diyos ko. Lalo sa Vatican, yung mga gawa dyan, baka may mga silver, ganyan yan eh. Oo, totoong silver yun. Gold. Ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal. Bakit na? Dope. Nag-echo kami sa'yo, brother Dope. Dope ba to? Dope. Nag-echo kami sa'yo, brother Dope. Bro, nag-echo? Brother Dope. Nag-echo kami sa'yo, brother Dope. Bro, nag-echo? Minute mo na ito, bro, ha? Ayos mo lang yung mic mo. So, kaya Si Levis. Levis, ano tong pangalan nito? Levis Nothing. Bro, anong church mo, bro? Oo, dati. Sa Katolik ako talaga inano. Ngayon, saan ka na ngayon, bro? Actually, hindi ako nagsisimba talaga. Pero parang ano lang, nakikinig lang ako ng mga ano-ano. Tas nagbabasa din ng kahit kaunting ng Bible. Pero hindi ka naman wala kang doubt sa Catholic doctrine, bro. O nakinig ka na sa mga pastor, may mga nangaral na sa yung mga pastor. Kasi marami din pagdududa para sa akin kung tutuusin. Normal yan, bro, kasi napangaralan ka ba nila, bro? Ng Hindi mga naman pastor? totally. Hindi naman. Pero napangaralan ka, nahagipan ka, kahit hindi siya totally, may mga nangaral sa yung mga pastor na pinapahinggan ka, na naitapik yung Catholic doctrine ng Catholic na ganito mali Ngayon sila. pa lang ako na sa mga ganito. Ngayon pa lang. Pag sinabi Nagbabasa sa ng iyo, Bible. Nung dati, ano yung sa amin yung Bible dito, yung bagong tipan. Di ba dalawa yan? New Testament Yung lang. Old Testament tsaka New kapatid, Testament. pag sinabi sa iyo na dapat scripture based lang tayo, ganyan. Pero isipin mo, kung magsasaliksik ka from the beginning, from the history itself, nagkaroon muna ng tradition before the scriptures, yung pinaka-published na scriptures. So parang kung iisipin mo yan, walang magiging manok kung walang itlog. Walang magiging itlog kung walang manok, vice versa. So tradition plus scripture based ang Roman Catholic. So Kasi ang mga protestante, nag-base na lang talaga doon sa published or revised, yung salin na Bible natin. sa akin po kasi Nawasang para sa akin, ang tamang pagdarasal, yung parang Yung hindi pa masagot ka ulit-ulit. lang ng bahay mo. Ba? Huwag kang magdadasal ng paulit-ulit. Basta yun, yung nabasa ko. Yung mali yun eh. Ang sabi doon, huwag kang magdadasal ng walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi sinabi ng paulit-ulit lang. Babasahin ko yung letra por letra, ha. Mateo 7 talatang 6 yan. Sabi dito. Mateo 6 ba?
Mateo 6:7 pala, sorry. At ang pananalangin ay ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang. Walang kabuluhang, paulit-ulit. Hindi sinabing huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Iba yung walang kabuluhang paulit-ulit, iba yung paulit-ulit. Kasi meron talagang paulit-ulit. Yan yung pagninilay-nilay or pagbubulay-bulay. Diyan sa may Psalms 19:14. Ng pagbubulay-bulay ng aking puso at ng aking mga labi. Kasi sinabing pagbubulay-bulay bro, balik tanaw yan. Hindi mo pwedeng hindi ka uulit. Kasi babalik ka sa nakaraan pagbubulay-bulay bro Meditation sa English. Pero ito bro, walang kabuluhang. Ano yung walang kabuluhan? Yun yung panalangin ng mga hintil. At ang panalangin ng mga hintil, hindi naman sila nanalangin sa Diyos bro, sa mga pagan. Mga Diyos-Diyos. Ang pag ibinaba mo ito sa 9, ito naman yung pinapaulit-ulit namin nasa 9. Manalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. So, sinabing manalangin kayo ng ganito, ulit-ulit yun bro. Kung hindi pwedeng susunod ka ngayon, bukas hindi ka na susunod. Dadasalin mo ulit siya bukas, sa susunod na bukas, asa mga susunod pang bukas. Ngayon, yung walang kabuluhang paulit-ulit, yun yung gaya ng mga hintil kasi hindi naman sila sa Diyos nananalangin. Kahit ulit-ulitin nila yan buong magdamag Hindi yan yung mga anghel sa langit, banal, ulit-ulit sila doon. Pero hindi walang kabuluhan yun. Kasi papuri yun sa Diyos Paano maging walang kabuluhan yun? Blasphemy yun. Pag sinabi mo yung dasal nyo, actually, yung rosary, nakasulat pa sa Biblia. At yung Biblia, inspired word of God, 2 Timoteo 3:16, at nakasulat siya sa Biblia. Ano ba yung pinagbubulay-bulayan namin dito? Sabi ni Mama Mary, no? Sapagkat nilingap, Lucas 1:48, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon, mula daw sa time niya, ay tatawagin na kumapalad ng lahat ng saling lahi. Tuloy-tuloy. Lahat ng saling lahi, tinatawag na mapalad si Mama Mary. Yun yung ginagawa namin, Hail Mary. At yung Hail Mary, full of grace, nakasulat yan. Hail Mary, full of grace, dyan yan sa Luke 1:28. Sino nagsabi niyan? Si Michael the Archangel. Pinagninilay-nilayan namin yung sinabi niya at sinasabi din namin, tinutularan namin. Sa verse 52, the Lord is with you, yung sa verse 48. Tapos dito naman, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman yung bunga sa yung sinapupunan na sa verse 42. Hindi yan walang kabuluhan. Inspired by God yan. Kasi isinulat yan Diba? Teka, baka malubat ako pala. Ayusin ko yung power bank ko, 6% na lang So siguro mamaya mag-out ako kasi hindi naman na dumating si Tapusin lang natin tong discussion para matuto si Brother Sabi dito, at yung Mother of God or Mother of my Lord, nandiyan naman yun sa verse 48. Ay 43, no? Ina ng aking Panginoon, Mother of God. So ito yung rosary. So pag sinabi nilang walang kabuluhan to, bakit isinulat to sa Biblia? Dapat tanggalin to sa Biblia. Wala palang kabuluhan to. Bakit nandyan to? So tandaan natin, ang letra por letra, sabi doon, pinalipit nila, huwag kayong manalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi sinabing huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Dapat ang sinabi dyan, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Bawal. Kung iyon, lalabas, bawal, lalabas. Nagkamali pa si Jesus Christ. Kasi manalangin kayo ng ganito, utos O pag mananalangin tayo, ganun daw. O kaya manalangin ako mamaya. Ama namin, sumasalangan ka. Bukas, sabi ni Jesus Christ, manalangin ako ng ganito, ulitin ko ulit yun. Which is kasama niya sa rosary. Ang walang kabuluhan na nakikita ko sa mga protestante na naging walang kabuluhan talaga, yung speak in tongue. Kasi yung speak in tongue, yung gift of tongues dun sa Gawa 3:4, yun yung iba't ibang lengguwahe na naiintindihan naman ng mga dayuhan na lengguwahe nila yun. Mga protestante. Ano yung kasama na yung Latin dyan? Hindi, no? Latin words. Latin common talaga yan. Kasi nasa Bible lang Latin. Sa language. Babasahin ko common yan. Juan 19:20, common yan yung lengguwaheng Latin. Kaya nga isinulat, sabi ito, sumulat din si Pilato ng isang pamagat na inilagay sa itaas ng krus at ang nakasulat ay hari ng mga Hudyo. Sabi dito, maraming mga Hudyo ang mga nakabasa sa pamamagitan na ito sapagkat
ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod at ito'y isinulat sa Hebreo, sa Latin at Griego. Common yung Latin. Kaya nga yung ancient doctrine namin galing pa sa panahon ng mga Hebrew, Greek at Latin, kagaya ng purgatorio, purgatorium, rosarium, Latin yan. Hindi yan sasabihin mo walang kabuluhan. Nang walang kabuluhan, yung speaking in tongue na walang kabuluhan or walang kahulugan. Sabi dito, ano yan, alanganin yan. Prayers pa. Grabe. Naging prayers pa. Unang Korinto 14:9. Gayon din naman kung sa isang wika ay nagsasalita kayo nang hindi nauunawaan. Paanong malalaman ng sino man kung ano ang sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. So yung speaking in tongue na ginagawa ng mga false prophet, nagiging false miracle, kagaya nila Carillo, Apostol Carillo, at yung mga iba pang mga fake healers, sila Kibuloy, yan ang walang kabuluhan, hindi yung rosaryo, kasi walang kahulugan eh. Pag walang kahulugan, nagsasalita ka sa hangin. Di walang ang kahulugan, walang kabuluhan. Pwede nga sabihin, sapagkat ito'y walang kabuluhan. Sa hangin kayo nagsasalita. Di ba? So yun. Bro. Pero yung rosaryo, hindi yan walang kabuluhan, bro. Blasphemy yan sa salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos to eh. Yung rosary, bro. Yung rosaryo, nandyan yan sa Sirach 58:9, rosarium. Sa Tagalog, sa Spanish, rosaryo. Sa Tagalog, rosaryo. Ayan. May tanong pa ako. Bakit in-approve nila ang same-sex marriage? Di in-approve, bro. Sabi ni Pope Francis, nilinaw niya yan. Hindi yung in-approve. Wala sinabi ako, Wala Pope Francis in-approve. ako, in-approve. In-approve ko ang same-sex marriage. Walang Brother ganyan, Boy, bro. let ako mag-explain. Sige, explain mo please. Yung sa same-sex marriage, hindi inaalaw ng simbahan or hindi pinapayagan ng simbahan na magkaroon ng sacramental union ang same-sex marriage because it's against the tradition, it's against the scripture. It's just that since the Roman Catholic teachings is all about pagiging humble, love, and forgiveness, and being also tawag dito, a loving church, because Jesus is love, is ang ginawa ng Santo Papa is to acknowledge, okay, sige, nagkakaroon ng magkakarelasyon na same-sex, but the acts of doing the homosexual activities, yun yung kinukondena ng simbahan. Kung let's say for example, o sige, bakla. 2% na lang ako, bro, make it short na. Bro, balik ka dito ha. Sige, bro, tuloy mo lang. Tuloy mo na, bro, Joven, para so ayun, to answer your question, the Pope Francis did not allow same-sex marriage. Mali po yung sinasabi ng mga naririnig ano niyo, yan? nakikita niyo sa Pamamaratang yan. That is not true. Again, I'm going to reiterate na same-sex marriage is not allowed to the doctrine and the teachings of the Roman Catholic Church. It's just that since again the Roman Catholic Church doctrine and teachings is to spread love, being humble, and become more welcoming, ang warm welcome ang Roman Catholic, ini-acknowledge nila yung diversity. Roma 2:10 hanggang 12, Roma 2:10 hanggang 11. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao at ang blessings ay para sa lahat. So through the blessings, maaari pa sa pamamagitan ng blessing or grace ng Diyos, mabago nila yung pag-iisip nila. At least man lang magkaroon ng miracle na yung mga hindi, kasi actually iba na yung ginagawa ng mga LGBT, bro. Against kami nga pa nagpa-parade sila, parade. So umaano kami diyan, umaangal kami, no. Yung may mga watawat na rainbow, no. Catholic po ang humaharang sa ginagawa nila. At ang ginagawa nila, yung mga sacred images namin, ginagawa nila ng mga kung ano-anong katatawanan, no. Ginuguhitan nila, dinodrawingan nila, which is gawain nyo ng mga satanist. So 1% na lang, wala na talaga. Brother Joven, next time, till next time. Yes, ganun din mag-end din. Pasok ka dito.
Bro, 1% na lang talaga, sorry. Next time bro, ha? Sa ilan bro. Bye.